Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga ginagalang at minamahal kong kapatid sa relihiyong Islam, ating pong ipagpapatuloy ang pagtatalakay sa aklat ni Sheikh Dr. Ahmad Al-Qadi na Al-Aqidah Al-Muyassara min Al-Kitab Al-Aziz wa Sunnah Al-Mutahhara bilang ating tinatalakay na aklat sa ating subject na Aqidah sa weekly lecture online study. So ito po yung ikatlong episode ng subject na ito. Kung inyong maalala, sa first episode tinalakay natin ang kahulugan ng Aqidah at ang kahalagahan at bakit natin pinag-aaralan ang Aqidah. Sa last week naman tinalakay natin ang mga khasais, mga natatanging tinataglay ng ating akida na hindi mo mahahanap, hindi mo matatagpuan sa ibang relihiyon. So, binanggit natin ang 7 khasais, although napakaraming itong khasais na ito, pero ito yung pinakapangunahing khasais al-farida, na hindi mga katangian na tinataglay lamang ng ating akida sa relihiyong Islam. Alhamdulillah, nandun na nga yung tauhid, pagsamba lamang sa nag-iisang Diyos, kay Allah subhanahu wa ta'ala, na tayo lamang ay sumasamba, wala na tayong ibang sinasamba liban kay Allah subhanahu wa ta'ala, at tinatanggihan natin, tinatakwil natin ang pagtatambal, ang shirk. Tayo rin ay sumusunod, naniniwala sa pagiging propeta ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangalawang katangian natin yung tinatawag na tawqif, no, fahiya rabbaniyatul masdar, wala na tayong main source, pinagkukuhaan ng akida liban na lamang sa tinatawag na Quran at Sunnah ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, at bilang karagdagan na nga yung ijma, at ito rin ay kabilang nga sa Quran at Sunnah, na kung saan hindi natin pinagbabatayan sa akida, sa ating akida, ang mga pansariling opinyon o di kaya yung mga pangwawangis, analogy, kiyas, although ang kiyas ay ginagamit sa fiqh, pero ang kiyas hindi natin ginagamit sa akida, ang tinatawag na kiyas. Tanging Quran, Sunnah at ijma ng mga salafus salih ang ating pinagkukuhaan na bilang batayan sa ating akida. Gayun din naman, nababanggit natin, tinalakay din natin na ang akida natin ay sumasang-ayon sa fitra as-salima, yung dalisay na fitra, na kung saan ito yung likas sa damdamin na tayo lamang ay kumikilala sa nag-iisang Diyos. So ang akida natin ay sumasang-ayon, tinatanggap o kaya sumasang-ayon sa tinatawag na fitra na ito. Pang-apat din, binanggit natin na ang ating akida ay sumasang-ayon din, no? Tumutugma, sumasang-ayon sa al-aqlus sarih, yung dalisay na kaisipan na ligtas mula sa tinatawag na syubhat, yung mga maling pag-unawa, maling pag-itindi, mga syubhat, kalituhan, no, pagdududa o kaya yung syahwat ay pansariling pag-unawa, pansariling pagnanasa o pansariling sinusunod yung pansariling pagnanasa o di kaya pansariling kagustuhan sa bilang pag-unawa sa relihiyong Islam. So ang Islam ay sumasang-ayon, hindi niya tinatanggihan ang akal, pero ang akal, siya ang dapat sumunod sa Quran. No, siya ang dapat tumalima, sumunod sa Quran at Sunnah, dahil nga ang akal, although ito ay kasangkapan sa pagsasaliksik ng kaalaman, pero may limitasyon pa rin ang akal at kinakailangan pa rin niya ang gabay patnubay ng Quran at ang Sunnah, no, ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, dahil may mga bagay na hindi kayang arukin ng kaisipan, hindi kayang madatnan o hindi kayang unawain ng kaisipan liban na lamang sa patnubay, no, gabay ng Quran at ng Sunnah ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, salungat sa ginawang batayan sa ligan ng mga lihis na sekta, na kung saan ang kanilang ginawang main source ng kanilang kaakida ay ang kanilang mga kaisipan. Mayroon silang mga pamantayan sa kanilang kaisipan, mga logic bases, na kapag hindi sumang-ayon dito ang Quran at Sunnah, ay tatanggihan nila ang Quran at Sunnah, at ang mangingibabaw sa kanila ay ang akal. So ito ay sinasalungat nilalabag na relihiyong Islam. Kabilang to sa mga nagiging dahilan upang malihis, no, maligaw ang isang tao. Bagkos dapat
ang maging batayan lamang natin sa ating akida ay ang Quran at Sunnah. Pinaniniwalaan ko ito dahil sinabi ni Allah, sinabi ng mahal na propeta sallallahu at napagkasunduhan ng mga sahaba o ng mga salafus salih ridwanullahi alaihim. Kabilang din sa katangian ng akida ang shumul, no? Pagiging saklaw nito na walang aspeto ng ating buhay liban na lamang na pinahayag, no, nilagyan o pinahayag sa atin ng relihiyong Islam, lalong-lalo na yung may kaugnayan sa akida. Pang-anim ay ang tasyabuh, kagandahan, katangian ng ating akida ay ang tasyabuh, pagkakapare-pareho o sumasang-ayon o kaya nagkakaisa o nagkakapare-pareho na kung saan hindi nagkakasalungatan. Salungat o taliwas sa ibang akida o sa ibang pananaw o sa ibang relihiyon na masusupungan natin ng pagkakasalungatan ang kanilang mga pananampalataya o pananaw. Pero sa Islam, dahil inalagaan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang relihiyong Islam at lalo-lalo ang Quran at Sunnah ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, kaya ang akida ay ligtas, no, dalisay mula sa tinatawag na pagkakasalungatan. Panghuli na ating tinalakay ang tinatawag na wasatiya, na khasais ng ating akida sa Islam ay ang pagiging makatarungan o balanse nito, no, makatarungan o balanse, katamtaman, no, ng ating akida. Ibig sabihin, hindi nagmamalabis at hindi naman nagkukulang. At inalimbawa nga natin, napakaraming halimbawa na hinalimbawa ng ating mga ulama sa pagiging wasatiya ng ating akida o ng ating relihiyon. Sinabi ni Allah, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Ginawa namin kayong nasa pagitan ng pagmamalabis at pagkukulang. So yan ang ating akida. Isa sa halimbawa na ating pinaniwala ang paniniwala kay Hesukristo at marami pang mga halimbawa nito, inshallah taala, sa pagtatalakay natin sa aklat na ito ay madadaanan natin yung pagiging wasatiya ng ating relihiyong, ng ating akida sa Islam. So ngayon, sa page 7 o page 6 hanggang page 7 at 8 ay tinalakay ng ating Sheikh yung mga bunga, no, thamaratu khasais al-aqida al-islamiyya, mga bunga ng katangiang tinataglay ng akida sa Islam. Ito mga khasais na tinalakay natin, ano yung mga bungang idinulot nito sa atin, no, sa ating realidad na buhay o kaya sa ating paniniwala. So maraming mga thamarat, mga bungang idinulot ng khasais na ito. Binanggit ng ating Sheikh ang 5 mga bunga na idinulot ng mga katangiang tinataglay lamang ng ating akida sa relihiyong Islam. Una dito, awalan tahqiqul ubudiyya li Rabbil Alamin wa taharrur min ar-riq lil makhluqin. Dahil nga ang Islam, sabi ng ating Sheikh, kabilang sa katangian ng ating akida ang tauhid, pagsamba lamang sa nag-iisang Diyos, nang dahil dyan ay naisakatuparan natin, nagampanan natin ang pagsamba lamang sa nag-iisang Diyos, sa Panginoon ng lahat ng likha at walang iba kundi si Allah subhanahu wa ta'ala. Na isakatuparan natin, nagampanan natin na hindi tayo nagpapaalipin, tahqiqul ubudiyya, hindi tayo nagpaalipin liban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga ang kagandahan, ang khasais, kagandahan ng ating akida ay inuutos niyang tauhid, kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sa pamamagitan nito ay naisakatuparan natin ang pagiging alipin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dahil tayo lamang ay sumasamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, wa taharrur min ar-riq lil makhluqin, at nailayo natin, nailigtas natin ang mga sarili mula sa pagsamba sa mga Diyos-Diyos, sa pagpapaalipin sa mga pamang bagay na nilikha. Subhanallah. So ito yung unang idinulot ng ating akida sa relihiyong Islam. Pangalawa din, sabi ng ating Sheikh sa page 7, tahqiqul ittiba' li rasuli Rabbil Alamin wal in'itaq min al bid'a wal mubtadi'in. Na isakatuparan din natin, nagampanan din natin ang pagsunod sa sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala na walang iba kundi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil nga sa Islam, ang akida natin ay tayo ay naniniwala sa mga sugo, kaya sa pamamagitan nito ay nagampanan natin na tayo ay sumunod sa mga panuntunan, gabay at patnubay
ng kahuli-huling propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil nga ang sunnah ng mahal na propeta ay ito ay tinuturing din na wahy, revelasyon mula kay Allah subhanahu wa ta'ala, no, para sa inyong kaalaman. Dahil sinabi nga ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ang propetang daw ito na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi siya nagsasalita ng ayon sa kanyang pansariling pag-unawa o pagnanasa, pagkagustuhan, bagkus siya kung ano pa man ang kanyang sinasabi ay ito ay revelasyon mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa ibang ayat, sa ibang hadith din, sabi ng mahal propeta, innama utitul Quran wa utitu mithlahu. No, sabi niya, ako ay pinagkaloob sa akin ni Allah subhanahu wa ta'ala, pinahayag sa akin ni Allah ang Quran at binigyan din ako ng katulad niya. No, ng katulad niya, ang tinutukoy niya rito yung hikmah o kayong sunnah ng ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, yung mga katuruan niya na ipinarating sa atin ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam bilang pagsasabuhay, paglilinaw, tafsir ng Quran ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ganon din naman na sa ating pagsunod, pagmamahal, pagsunod sa sunnah ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam ay nailigtas natin, nailayo natin ang ating mga sarili mula sa tinatawag na mga bid'ah, makabagong relihiyon na idinagdag sa relihiyong Islam. Dahil nga sinabi ng mahal na propeta, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. No, panghawakan niyo lamang aking sunnah at sunnah ng aking mga sahaba, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, at iwasan niyo, no, itakwil nyo, iwasan nyo ang mga makabagong katuruan sa relihiyong Islam, dahil tunay na fa'inna kulla bid'atin dalala, dahil tunay ng lahat ng bid'a ay kaligawan at lahat ng kaligawan ay sa impyernong apoy. So ito yung ikalawang dulot o bunga ng akida sa Islam. Pangatlo, sabi ng ating Sheikh, thalithan, ar-raha an-nafsiyya wa tuma'nina al-qalbiyya bis-silati bil-khaliq al-mudabbir al-hakim. Ang kaginhawaan ng sarili, nagdulot ang ating akida upang mas maging maginhawa ang ating mga sarili at mapanatag ang ating mga puso, dahil meron tayong ugnayan, tunay na ugnayan sa tagapaglikha, tagapangasiwa, at walang iba kundi si Allah subhanahu wa ta'ala. So, dahil sa paniniwala natin kay Allah, like for example mga kapatid, kabilang sa ating paniniwala ay ang paniniwala sa qadar, na itakda o kapalaran, lahat ng itinakda, qadar, destiny. So, ito'y kabilang sa haligi ng ating pananampalataya. Nang dahil dito, sa paniniwalang ito, ano pa mang pagsubok na dumadaan sa atin, no, masakit man, no, mapait man ang pagsubok, pagkawalan ng buhay, ay hindi tayo nawawalan ng pag-asa, no, hindi tayo nawawalan ng pag-asa, o di kaya nawawala itong mga sakit, no, ng pagsubok na ito, mga kirot ng pagsubok na ito, dahil naniniwala tayo na nangyayari ito dahil sa qadar, pagtatakda ni Allah subhanahu wa ta'ala, at pinangyayari ito ni Allah, no, dahil ito ay ginusto at ayon sa karunungan, no, wisdom ni Allah subhanahu wa ta'ala. Maaring minsan meron tayong ginugusto, ninanais na isang bagay, pero hindi sa atin ipinagkaloob ni Allah subhanahu wa ta'ala, at ating tinatalim at tinatanggap ng bukal sa ating mga puso, kahit ba meron tayong mga ninanais, no, ginugusto, pero hindi sa ating binigay ni Allah, dahil tayo ay naniniwala na ito ay qadar ni Allah. Maaring mayroon tayong ginugusto pero hindi muna sa atin pinagkaloob ni Allah subhanahu wa ta'ala, dahil yun ang makakabuti sa atin bilang paniniwala sa qadar. No? Mayroon tayong mga ginugusto, may taong gustong yumaman pero hindi niya alam na kapag binigay pala sa kanya yung yaman ay baka yun ang maging dahilan para siya malihis o maligaw o mawala sa relihiyong Islam. No? So si Allah subhanahu wa ta'ala ang labis na nakakaalam sa kung anong makakabuti sa atin at kung ano yung makakasama sa atin. So lagi tayong naniniwala, mayroon tayong ugnayan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo ay namumuhay na mayroon tayong nagtatawakkol, nagtitiwala tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala, nananalig tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala, kaya nagiging mapanatag ang ating mga sarili, ang ating mga puso, dahil meron tayong ugnayan kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ito ang isa sa mga magandang idinudulot ng ating relihiyong Islam, taliwas salungat sa ibang relihiyon, subhanallah. Kaya nga ang ilan, bakit, like for example, pag sila ay nabigo sa pagmamahal o kaya sa iba pang mga makamundong bagay, ay humahantong sila sa pagpapakamatay.
Isa sa pinakamalaking dahilan nito mga kapatid ay dahil sa kawalan ng pananampalataya sa tunay na nag-iisang Diyos. Dahil hindi nila pinangangalagahan ang paniniwala sa tinatawag na qadar. Pero sa Islam, lubos na binigyang diin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang paniniwala sa qadar. Bagkus ito ay ginawang ika-anim na haligi ng Islam na hindi magiging tunay na mananampalataya ang isang alipin hanggat hindi niya pinaniwalaan na lahat na nangyayari, mabuti man o masama, ito itinakda ni Allah subhanahu wa ta'ala na sang-ayon sa kanyang pagiging makatarungan, adala at kanyang wisdom, karunungan at habag at awa sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ganon din naman, ika-apat na idunulot ng ating akida sa Islam ay ang pagkakaroon ng pagkakakontento sa ating kaisipan daw, al-qana al-fikriya wal-ittirad al-aqli, at nailigtas natin nailayo ang ating kaisipan mula sa mga pagdududa, pagkakasalungatan, wasalamatu minat tanaqud wal kharafa, nailayo natin ang ating mga sarili, ang ating kaisipan mula sa mga pagdududa, maling pag-unawa, pagkalituhan, wal kharafa, yung mga katang-isip na paniniwala. Bagkus ang ating akida sa Islam ay talagang ibinatay sa Quran at Sunnah ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya wala nang kalituhan, wala nang pagdududa, wala nang pagkakasalungatan, dahil nga ang Quran ay pinangalagahan at ito ay salita ni Allah subhanahu wa ta'ala na sinabi ni Allah, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Panghuli, sabi ng ating Sheikh, bilang thamara, bubunga ng akida sa Islam, ay sabi niya, talbiyatu hajatir ruh wa hajatil jasad. So ginampanan o tinugunan ng akida natin sa Islam ang lahat ng ating pangangailangan ng ruh, kaluluwa, at pangangailangan ng ating katawan. Dito sa mundo, lahat ng ating pangangailangan ay ipinahayag, tinugunan sa atin ng relihiyong Islam, lalong-lalo na yung ating paniniwala. At ganun din naman yung ruh, ay lahat ng pangangailangan ng ating kaluluwa mula sa mga pagsamba, mga paniniwala, ay lahat ito ipinarating, ipinahayag, ipinaliwanag, nilinaw sa atin ng relihiyong Islam. Ano yung mangyayari sa ating ruh pag siya ay pumanaw sa kanyang libingan, higit lalo sa kabilang buhay, yung maghantungan ng ating mga sarili sa paraiso ba o impyerno. So lahat ng aspeto ng ating buhay, lalong-lalo na sa mga paniniwala, ay inilinaw, ipinarating sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran at ng ating mahal na propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pamamagitan ng kanyang sunnah. So ito yung mga khasais po mga kapatid, magandang mga katangian na tinataglay lamang ng ating akida sa relihiyong Islam, at ito yung mga mga bungang idinulot ng akida na ito. So naway napulutan natin ang aral, at inshallah ta'ala isusunod natin, tatalakay natin o umpisahan natin ang ruknul awwal, ang unang haligi ng pananampalataya, which is ang al-imanu billah. Kasi sa aklat na ito, para sa inyong kaalaman, ang unang tinalakay ng ating Sheikh ay ang anim na haligi ng relihiyong Islam. So dapat itong una nating maunawaan. Nung dumating si Jibril alayhi salam kay Propeta Muhammad, upang ituro niya sa umma na ito kung ano yung dapat unang paniwalaan. Sabi ni Jibril, alimni mal iman, ituro mo sa akin ano yung iman. Sabi ng propeta, ang tumina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa antumina bil qadar khairihi wa syarrihi. Ito yung anim na haligi ng pananampalataya. Ito yung saligan, pundasyon ng pananampalataya, na hindi magiging tama, matuwid ang lahat ng ibang branches sa akida kung hindi magiging tama ang anim na haligi na ito. Dahil lahat ng branches, lahat ng ibang paniniwala bukod pa sa anim na ito ay nakasalalay dito sa anim na haligi na ito, lalong-lalo na ang unang haligi na al-imanu billah, ang paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. So ito yung isusunod natin na ating tatalakayin. So inshallah ta'ala po mga kapatid, bilang panghuli, pinapaiwan ko ang aking sarili at kayo na magpatuloy lamang po sa pagsasaliksik ng kaalaman. Paunti-unti po natin sinasaliksik ng kaalaman. Kailangan po ang
ang malawak na oras, mahabang panahon ang pagsasaliksik ng kaalaman. Hindi natin malilikom ang kaalaman sa isang oras lamang, sa isang panahon, hindi po. Bagkus habang tayo ay nabubuhay ay kailangan natin nagsasaliksik ng kaalaman. At ang paunti-unti pero nananatili tayo palagi ay ito ang mas mainam, no? Mas nagiging matatag ang ating kaalaman. Kahit paunti-unti pero patuloy, itong mainam kaysa sa marami pero tumitigil naman ang isang tao sa pagsasaliksik ng kaalaman na hindi ito maganda. Kaya inshallah ta'ala, weekly tayo, meron tayong subject na akida, meron tayong subject na fiqh, at paunti-unti nating inuunawa. Inshallah, ito yung tinatawag na tadarruj, step by step. Ang mga ulama natin, subhanallah, ilang taon nila pinag-aralan ang akida. No, ang akida, yung mga ulama din natin, nagumpisa sila sa mga maliliit na aklat hanggang sa palaki ng palaki. So ito yung gagawin natin inshallah ta'ala para mas lubos natin maunawa ng akida at mas maunawa natin ng akida ayon sa tamang proseso ng pag-aaral sa akida. So maraming salamat po sa inyong pakikinig. Kung meron man kayong mga katanungan sa subject na akida o sa subject na fiqh, ay i-comment nyo lamang po sa bawat episode ng bawat video. At inshallah ta'ala po, huwag niyo kakalimutan na sa bawat episode, bawat video ay i-comment ko sa comment section ang module ng bawat lecture natin. So maraming salamat po sa inyong pakikinig. Jazakumullahu khairan wa barafikum. Ilalika hanggang sa muli. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.